So, yung bigla na lang tayong nagiging dramatic or bigla tayong nagagalit nang wala namang dahilan. May dahilan man pero hindi naman natin sinasabi doon sa mga partner natin kung bakit bigla na lang tayong tinopak. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is let's talk about ano ba yung mga bagay na ginagawa nating mga kababaihan na pinakaayaw ng mga kalalakihan. Minsan, nauuwi pa ito sa hiwalayan at lumalayo na ng tuluyan ang lalaki sa atin. Number 1, ayaw na ayaw ng mga kalalakihan na pinagseselos natin sila or nakakaramdam sila ng selos. Ang selos ay nagiging masama lamang kung ito ay nasusobrahan. Ang selos ay normal lamang sa isang relasyon. May mga bagay na sinasadya natin ito minsan in order for us na maramdaman natin kung tayo ba ay mahal nung partner natin. Kaya lang ang mga bagay na ito, lalo na kung madalas, nakakaramdam po sila ng insecurities. At of course, hindi magandang pakiramdam yon. Number 2, the sudden outburst of emotions. Anong ibig kong sabihin dito? Yung bigla na lang tayong nagiging dramatic or bigla tayong nagagalit nang wala namang dahilan. May dahilan man pero hindi naman natin sinasabi doon sa mga partner natin kung bakit bigla na lang tayong tinopak. Yes, okay lang ito kung paminsan-minsan, pero kung nagiging habitual na ito, dyan na nagra-run away ang lalaki. Kaya huwag kang magugulat, bigla na lang siyang lalayo sa'yo. Kasi nga, napapansin niya madalas na up and down ang emotions mo. Kaya mabuting pag-usapan agad kung mayroong hindi na pagkakaunawaan. Another thing, the overreactions. Karamihan sa atin, maliit na bagay lang naman, pero sa atin, big deal na. Ino-overreact na natin ito. Karamihan sa mga kalalakihan, di ko naman po nila lahat, hindi sila aware doon sa consequences ng mga actions nila. Dahil tayong mga babae, karamihan sa atin ay sensitive, napapansin natin yung maliliit na detalye. Kaya minsan, nag-overreact talaga tayo. So instead, try mong i-explain sa kanya kung ano yung maling ginawa niya sa paningin mo. And discuss the solutions. Another thing, not giving him space. Kapag lumalabas sila, lalo na kung paminsan-minsan lang naman kasama yung mga buddies nila, let them be. Or minsan naman, nagstay lang sila sa bahay, nanonood ng football or ng basketball, leave them alone and don't distract them. Kung may mga pinapanood siyang series, hayaan mo siya. Kung di kanya napapansin ng ilang oras, let them be. It means a lot to him. Another thing, iwasan natin na magsalita tayo ng hindi maganda doon sa mga kaibigan nila. Lalo na kung ang kaibigang ito ay malapit sa kanya. Ang mga kalalakihan, may special bond yan between them. Parang mga kapatid nila yan. They are like brothers. Therefore, you need to respect that. Another thing, blaming him or yung madalas mo siyang sinisisi. Huwag mong babalikan yung mga story or mga naging problema nyo, like isang taon nang nakalipas, ilang buwan nang nakalipas, pero babalik-balikan mo pa rin. Maniwala ka, mag-aaway kayo or minsan nauuwi pa yan sa hiwalayan. Another thing, being a drama queen. Okay lang naman kung magsasabi tayo ng mga problema or pinagdadaanan natin sa mga partner natin paminsan-minsan. Pero wag mo madalas seryosohin yung mga bagay at yung tipong umiiyak ka pa all the time. Drama ang kinalalabasan. Tandaan mo, meron ding sariling problema ang partner mo. Kahit na gaano pa kapasensyoso ang isang lalaki, will get bored at you at some point and leave you. Another thing, expecting the love stuff. Hindi porket ginawa mo sa kanya ay gagawin niya rin sa'yo. Hindi porket ginawa ng asawa or boyfriend ng kaibigan mo doon sa partner niya, meaning gagawin din sa'yo. Mostly, guys are not good with love stuff and being cute. Maaring sa tingin mo ay cute,
para sa'yo kapag ginawa niya yon, pero sa kanya, hindi naman pala. Kaya huwag ka mag-expect sa kanya ng too much effort para lang sa mga bagay na cute sa paningin mo. Sasama lang yung loob mo, magtatampo ka lang. Another thing, criticizing. Yung bang ang lakas mong mamintas, ang lakas mong mambuli sa kanya. Ayaw ng mga kalalakihan na madalas mong pinupuna ang mga pangit at mali sa kanila. Minsan kasi, marami silang nagagawang maganda sa atin, pero ang tinitingnan natin, yung laging mali lang nila. You have to appreciate kapag tama ang ginagawa nila. Kapag may ginawa silang bagay na nagustuhan ninyo, sabihin mo sa kanya yon right away na, alam mo ba yung ginawa mo nung nakaraan? Gustong gusto ko. Alam mo ba na ang galing mong mag-solve ng problema? Yang mga bagay na yan, gusto nila na naririnig nila na appreciated sila ng mga partner nila. Hindi lang yung laging mali ang nakikita sa kanila. Another thing, ito important to, the silent treatment. Karamihan sa ating mga babae, kapag galit tayo, no, dun sa mga partner natin, tumatahimik na lang tayo. Kahit anong tanong nila sa atin, pinipili natin na manahimik na lang. In order for us na akala natin, yun ang nakakabuti. Para wag nang lumaki ang away. Pero ang mga kalalakihan, gusto nila nang napag-uusapan ang problema right away. So, stop giving him the silent treatment. Instead, sit down and talk to him about what he did. Para alam niya kung paano niya aayusin ang problema. Another thing, fighting with his mom. Alam nyo ba na ayaw ng mga kalalakihan na inaaway natin ang mga nanay nila? Kung gaano mo kamahal ang magulang mo, ang nanay mo at tatay mo, of course, ganun din siya. So hanggat kaya mo, wag na wag kang magsasalita ng hindi maganda or aawayin mo yung nanay niya in front of him. Last one, ayaw na ayaw ng mga kalalakihan na kinukumpara mo sila sa ex mo. Don't ever compare your present relationship doon sa isa sa mga ex mo. Ayaw na ayaw ng mga kalalakihan yan kasi nadi-destroy yung pride and ego nila. Sa relationship, guys, hindi pwedeng palagi yung tayo ang nagki-claim na tayo ang victim doon sa pangit na relasyon. Kasi parang manipulation ang tingin ng mga kalalakihan dyan. Kailangan accountable tayo. Kapag may mali tayong nagawa, madali naman at libre namang humingi ng sorry. Ang salitang sorry ay nakakapaggamot ng malaking burden sa dibdib yan. Kaya wag natin sanayin ang sarili natin na ipawalang bahala yung mga bagay na nagagawa nating mali sa mga partner natin. Mas maagang nabibigyang solusyon ng problema, of course, mas nag-healed ang lahat. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!